Diyos ang witness ko dito. Okay? Ang animal. Uy, abante, pastor. Pastor ka nga ba? Huwag mong gamitin ang Diyos, abante liling. Kilabutan ka. Oh. Ano nga ba yung third commandments, mga kababayan? Thou shall not put God's name in vain. You are putting God's name in vain right now, abante. Thou shall not steal. Let's go, Lord. Oh, eto mga kababayan ha. Para lang makaulol mga kababayan itong si Pastor Jack mga kababayan na si Abante. Makapanghikayat ng mga tao para maniwala sa kanya na dapat ma-impeach si VP Sara. Ay ginagamit niya ang Diyos mga kababayan bilang sandata. Diyos daw ang kanyang witness mga kababayan sa kabalastugang pinaggagawa ni Sara Duterte. Ang walang hiya. Oh Lord. Anong sasabihin mo sa korte, Abante? Andito ang testigo ko, ang Diyos ko Lord. Huwag mong gamitin ang Diyos, Abante liling. At ang tanong natin, talaga bang pareho tayo ng Diyos, Abante? Ano ang Diyos ng mga buhaya, mga kababayan? Baka ang tinatawag ng Diyos ay si Tambaluslos. Panoorin niyo po ha. Diyos ang witness ko dito. Okay? Yes. Kumpiyansa si Manila Congressman Benny Abante na aabot sa 1/3 ng House of Representatives ang pipirma sa impeachment ni VP Sara. 105 lang daw mga kababayan eh. Sa bilang-bilang niya mga kababayan eh. Madali daw abutin. Itong mga loyal kina Tambaluslos at Bangag mga kababayan. Bagaman pinaninindigan ng kongresista na accountability ang habol niya. Kunestyon naman ng Duterte ally na si Attorney Jimmy Bondoc ang motibo ng impeachment lalo na't malakas na presidential contender umano si Duterte. Yan mga kababayan, yan ang purpose bakit naupo yan si Abante. Talo yan mga kababayan eh. Tinalo na yan. Tapos, kinomelected mga kababayan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Oh, Confident si Manila kailan kaya ito susunduin ni Akop mga kababayan Congressman Benny Abante na at least one Masusunog ito mga kababayan sa dagat-dagatang apoy. Sasabihin sa tanas, hala! May pastor tayo dito. Welcome, Pastor Jack. Ito ang mga huwad mga kababayan na mga mga huwad na tao. third ng Kongreso ang boboto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Nasira ng utak no dahil sa mga kababayan obsession nila kay VP Sara. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Abante na bagaman hindi siya kumpiyansa, nasing dami ng pumirma last year ang posibleng pumirma ngayon, 105 congressmen lang daw ang kailangan. Sa tingin natin mga kababayan, kaya nilang yan. Kaya nilang likumin niya ng 105. Yung grupo lang ng mga dilaw mga kababayan, grupo ng mga bangag. Yung talagang mga hardcore Duterte, tapos yung makabayan black, kaya nila yan. Para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Yung unang-una, Marichu, yung unang-unang impeachment complaint namin, more than 250 Yes, naman. kasi Almost all. malapit na election nun. Oo. Ay, nakatawa ang animal visit. Parang jablo mga matawa. Parang syunga na to si Abante, no? Biglang tawa, oh. Malapit na election nun. Tapos biglang din mga kababayan, biglang balik sa seryoso. Tingnan nyo ha. Ako, ang ano ko dyan, ganito. I don't think that 250 will vote against impeachment. Yeah. It only takes 105 of the 311 Sige! congressmen. Kawawa si Jimmy Bondoc dito mga kababayan, dahil puro mga anti-Duterte eh. Siya lang ang isa mga kababayan sa show ng mga anti-Duterte. At 311 na lang kayo ngayon? Yes, 311. Dating 370, namatay si Congressman Ako. Oh. Ano matay? Yan lang ang namatay na pinagtawanan mga kababayan, Ilan kasusunduin, Abante? Tapos nag-resign yung dalawa, si Saldico, naplitan. Edvic Yap, nag-resign. O nag-resign. Oo. So, Kasali ka pala dyan, akla. 311 na lang kayo. 311. Ito tumaba na si Otlong mga kababayan, sino ba yan? Si Francis, Ano makukuha doon? Dati, mukha yung nga kababayan, Pinudido. Ngayon, para lang si Otlong. Ni BP na I mean, 105 105. Kaya yan, kaya yan. Matatanda ang isa si kaya Abante mo. sa mga nag-endorse ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Pahabol nila mga kababayan, welcome sa nag-Garfield mga kababayan, Samantalang, nung nagsampa si na Atty. Topacio,
Nag-abroad daw bigla si Garafil. Ayon kay Abante, dapat harapin ng pangalawang pangulo ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang termino. Tiwala rin siya na matibay na witness ang nagpakilalang bagman ni Kaya nga, VP Diyos Sara ko Lord. Matibay mga kababayan pero reclusion perpetua na ang pinakaharap na kaso. na si Ramil Madriaga. Basta raw ay hindi ito bigla-biglang magre-recant ng kanyang statement. Nanindigan si Abante na hindi politika ang rason Hindi politika! Ano? Nilagay ka nga dyan solely for that purpose mga kababayan. Ito nang bayad utang ni Abante. Taloy! Biglang naupo. Kaya hindi nakakapagtaka mga kababayan na siya ang nanguna sa pagsampa ng impeachment laban kay Sara. ang pag-endorse Kagaya ni Dilima din. Pinalabas sa kulungan. nila ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, kundi para niya sa accountability. Hoy kayong mga nasa simbahan ni Abante. Boycott niyo na simbahan ninyo, Diyos ko Lord. Kung yan man lang ang inyong Pastor Jack. Masasali kayo sa impyerno niyan. Promise. Diyos ang witness ko dito. Wow, Diyos, ang witness mo dito! Sisipain ka ng Diyos sa mukha, Abante. Huwag mong gamitin ang Diyos. Baptist pa. Oy, Baptist pastor, sir. Sul-sul din ang mga kababayan, host. Pastor siya, pastora. Pastor Jack. Oy, Baptist pastor, sir. Hold Pastor her siya. accountable. Wala kami pake. Sa tingin namin, jablo yan sa Abante. It is for her to answer all the allegations that she Accountability tapos hindi nyo pa nga alam Gusto lang nilang sumagot daw si BP Sara mga kababayan saan ginamit ang confidential fund. did not answer during the government meeting. Meaning, wala pa kayong ebidensya talaga. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running. If ever that Vice President Sara Na-outnumber si Jimmy Bondoc mga kababayan Siguro si Guanzon lang dyan mga kababayan. Siguro binakbakan na yun si Abante Liling. loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay namin. Yan ang mo, purpose mo. Yes. Pero ako, ang unang purpose ko dyan is for her to be accountable to the people. Wow, accountable. Tapos si Bangag mga kababayan, grabe. Ito ang naunang, hindi, walang substance, walang form. Itong impeachment si Bangag, bago walk out ako. Bakit natin i-impeach si Bangag? Nasaan ang accountability mo niyan? Yung sabi mo, Abante Liling. Because, look hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026. Tanong namin, Abante, bakit hindi mo na yan il-apply? The same, kay Bangag, kay BBM, kung gusto mo ng accountability. As Vice President, it's not the 2028 running for the President. Pero sagot ng Duterte alay, Mag-antay na tayo mga 5 years, mga kababayan. Mukhang susunduin na yan ni Akop, yung animal na yan. na si Attorney Jimmy Bondoc, But Kung Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the Ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. sa kasalukuyan, hindi pa raw confident si Abante na makakakuha ng sapat na boto sa Senado Mga ang panya ka pagpapatanggal na! kay VP Sara Mga sa panya pwesto ka na! sakaling umakyat ito sa impeachment court. Pero paninindigan niya, gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato sa pagtutok sa impeachment proceedings. Dagdag pa ni Abante, hindi rin daw matatakot ng announcement ng bise na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga kongresista para hindi suportahan ang mga inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Bilinor Oy, Abante. Pumunta ka na sa impyerno, Abante. Umabante ka na sa Tulad ng impyerno. marami, hindi rin daw surprise si Congressman Toby Tiangco sa presidential bid ni VP Sara sa 2028. Pero Wala kaming paki sa'yo, Tiangco. kumbinsido raw siya na hindi ito makaaapekto sa pagkilos ng Kamara sa mga reklamong nakahain Lahat may kasalanan, maliban daw kay Marcos, mga kababayan. laban Para sa kay Tiangco. Vice-Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad. Muntikan pa ng tayong mabudol dyan, si Tiangco, mga kababayan. Duda ang ilang mambabatas na maiimpluwensyahan ang ibang mga kongresista ng maagang deklarasyon ni VP Sara sa pagkandidato sa 2028 Lumugar kayo na ngayon. Ayon kay Ngayon pa Botas lang. Representative Toby Tiangco, mabibisi pa ang mga kongresista para sa kanilang 2027 national budget.
Sa panayam ng Kong Radio sa Abante, sinabi ni Tiangco na Abante hindi na pa naman. niya ngayon makikita ang mga political alignment o kung saan papanig ang mga mambabatas kahit na ang iba raw ay takot na mabalikan ng Vice Presidente. Lahat ng congressman, ang inaabangan Hindi daw ang si Sara ang kahabol sa inyo, kundi ang kanyang Vice President na na-recruit na. Yan ang sabi ni VP Inday nila is yung 2027 budget. Opo. Di ba? So ibig sabihin, pag kumalas ka na sa administrasyon before the Lagot ka. 2027 budget, hindi, syempre, mas madaling humingi ng budget para sa iyong distrito kung ikaw ay kakampi na administrasyon. Ayun. Kung ikaw ay hindi kakampi na administrasyon, ang realidad ay mahirap humingi ng budget. Dagdag pa ni Tiangco, hindi na siya Bibigyan kayo ng budget. Binibigyan naman ng budget mga kababayan bawat probinsya. Kaya lang itong gusto nila mga kababayan, itong mga additional budget para sa kanila. Goodbye na yan. Yung mga tsetseburetche nyo kung saan dyan kayo pag nanakaw, goodbye na yan sa panahon ni Sara. Alam ni Sara ang kalakaran dyan. nagulat sa naging anunsyo ni VP Sara. Karamihan naman daw kasi ng mga naging Vice Presidente ay sumabak at tumakbo bilang Pangulo. Ang pagkakaiba lang nito, kasabay ng kanyang deklarasyon ay ang 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sana nga mga kababayan si Senator Marcoleta dahil ang sabi ni VP Sara lumalaban sa korupsyon mga kababayan. Actively fighting. So sino ba ang actively fighting? Di ba si Senator Marcoleta lang? Pero wag naman sana din kung si Magalong mga kababayan sinasabi niya actively fighting dahil bumangag na rin si Magalong Nung una lang yan, nag-fight kunwari tapos naging parte ng ICI. And then natahimik. And then kasama pa sa nanggipit sa Davao. Sa tingin natin ngayon, ang actively fighting is si Senator Marcoleta. Pero ngayon mga kababayan, grabe talaga itong mga bangag mga kababayan. Nakahanap sila ng paraan mga kababayan para malihis ang laban ni Marcoleta. Siniraan nila si Senator Marcoleta sa mga kababayan West Philippine Sea. Kaya ngayon, si Senator Marcoleta na busy tuloy mga kababayan sa kakadepensa sa mapa. Dahil dangal na rin ang sinisira sa kanya mga kababayan Sasabihin pa ba naman nila na gustong isuko ni Marcoleta ang parte daw ng Pilipinas. Tapos siniraan nila na pro-China, ganyan na lang. So uunahin talaga niyang depensa ng kanyang sarili. Nakakita talaga ng paraan ang mga bangag mga kababayan para mapigil si Marcoleta na dito sa flood control. Ay nako, mga bangag. Pero wala naman daw itong epekto kahit sa magiging pagboto ng isang mambabata sa reklamo at hindi nangangahulugang kakampi na sila sa pangalawang Pangulo. Lalo na't may kinalaman anya si dating House Yung Speaker baboy na Martin yan, Romualdez sa visit na yan, inihaing complaint laban sa Kailan Vice. kaya Yung fourth ko. Kailan kaya maniningil ang tadhana dyan mga kababayan baboy na yan Ang nag-file Ang niya, daming ninakaw. isang senior member ng Lakas na deputy speaker pa. Sino ang presidente ng Lakas? Sino ang head ng Lakas? Former Speaker Martin Pues si Bakin nyo na lakas yan si tambalos-los dyan. Romualdez. Diba? So, hindi ako naniniwala na ang isang ganitong kalaking bagay ifa-file ng isang leader ng Lakas. Kagaya ng dati mga kababayan pagkatapos ng eleksyon, wala na si Tatay Digong. Nagsilayasan lahat sila sa PDP laban. Iniwan na nila si Tatay Digong mga kababayan. Nang hindi nagkukonsulta kay former Speaker Martin Romualdez. Ang tingin ko pa nga dyan is siya ang may gusto na ma-file yan. Para naman sa isang political analyst, naghatid ito ng strong signal sa mga mambabata sa Kamara na kailangan nilang maging maingat sa kanilang pagpapasya sa impeachment complaint. Ayon kay Professor Dennis Magunos dili kayo. nananatilian niyang malakas ang impluensya ng Marcos administration kaya tinatarget ni VP Sara ang political alliance sa mababang kapulungan. Ano na lang yan ang impluensya ni Marcos ngayon mga kababayan. Dahil na lang sa budget. Hawak ang budget Alisin mo yung parting iyan mga kababayan, wala na. Lame duck na yung bangag na yan. Sooner or later, pag-uusapan na sa House of Representatives, maaari siyang nagpapadala o nagsasend ng strong signal o mensahe sa mga miyembro ng House of Representatives kaugnay sa kanyang impeachment na pag-isipan nilang mabuti. Lalo pa doon sa, sa mga miyembro ng mayorya, yung pro-admin na majority sa House of Representatives, ang maaaring sinasabi niya mensahe, mag-isip-isip kayo mabuti sa inyong Isip-isip gagawin kayo, na mga ungas. pag-endorso
sa Senado ng impeachment complaints niya yan. Dahil pag ako ay naupong Pangulo, pag nalusutan ko yan, Lagot talaga kayo. Pero sabi ni VP Sara mga kababayan, no, sa laki ng problema ng bansa mga kababayan, hindi sapat ang isang termino. 6 years? 30 years mga kababayan. Sana nga magka-charter change mga kababayan sa panahon ni VP Sara. Tapos, bata pa naman si Sara. Sana alisin na mga kababayan sa panahon ni Sara ang term limit. Tadaan pa rin sa eleksyon, pero pwede magre-elect mga kababayan unlimited hanggat iboboto. Kahit sino pwede tumakbo. Kahit sinabangag mga kababayan kung gusto nila. Dahil once na mga kababayan mayroon tayong napiling mga magaling na leader, ayaw na natin niyang bitawan. Kagaya sa ibang bansa mga kababayan, di ba? Ang Singapore, Lee Kuan Yew, sina mga kababayan, sina Xi Jinping. No, di ba? Grabe ang pag-unlad nila. Dahil na mayroon silang mga kababayan magaling na leader, hindi na nila binitawan. at ako'y naupong Pangulo, lagot kayo sa akin. Lagot Sa kayo. Lunes magkakaalaman kung maipapasok na sa order of business sa plenaryo ang 4 na impeachment complaint. Sila sabing pang-10 o huling araw daw kasi sa Lunes ay dapat maisalang na ito sa order of business dahil kung hindi, tuluyang Ang balita mga kababayan, sa sa Kongreso pa lang babalatan na daw nila si VP Sara. Talagang dudurugin na nila mga kababayan sa black propaganda. basura ang mga reklamong ito laban kay VP Sara. Para Na kung kay Bangag mga kababayan 2 days lang tapos na ang hearing. Kay Sara papaabutin niya ng ilang buwan. sa Agenda Weekend, Mavic Kagaya Trinidad, ng Quadcom, di ba? Abante. Nag-cruise na ang landas nila PBBM at dating Vice President at lutang. ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Lutang Pero pa more. sa kabila ng usaping eleksyon, hindi raw yan ang dahilan ng kanilang Ay nako, ulol ninyo mga bangag. Ito mga kababayan ano tawag sa tandem nila mga kababayan? Lenny Robredo at Bongbong Marcos. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Live mula sa Naga Live mula sa Naga. Ivy. Ivy, pasok kay Yes, Pierre, nandito tayo sa tinaguriang City of Good Governance, ang Naga City. Diyos ko Lord, City of Good Governance. Paglinis lang ng kanal mga kababayan, iasa pa sa national government. Kaya nyo naman gawin yan. Marami ang umaasa na magkakaroon ng alyansa sa pagitan ng dalawang dating magkaribal sa pwesto na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakatawa na lang, maraming umaasa tapos dati-rati mga kababayan, kanila yung binabash. at Naga City Mayor Lenny Robredo. Mainit at kita Nakakatawa. sa ngiti ni VP Lenny kanina Oh. ang kanyang mainit na pagsalubong kay PBBM. Saya. Kaninang Sa kanya mga ngiti, mainit. Sinalubong ni Lutang mga kababayan. umaga. Pero giit ng Pangulo, serbisyo muna sa kanang Ay, serbisyo mga animal. Kailan pa nagserbisyo itong bangag na to mga kababayan? Pass daw muna ang Pangulo sa pamumulitika at usapian ng Diyos ko, 2020 Lord, elections bangag. nang bumisita ngayong araw sa Naga City. Pero Ay, ayan ang mga kababayan, Mag-suggest daw kayo ng pangalan. Anong tawag sa tandem nila? LBM, Lenny Bongbong Marcos, Libog tandem. O pwede rin mga kababayan na Coke float tandem. Yung isa mahilig sa Coke, yung isa floating lutang mga kababayan. nag-pink na medyas si Pangulong Bongbong Marcos Pink na bilang medyas pa. pagbibigay-pugay kay Naga. Papayag kayo dyan mga pinklawan. Ginawa kayong medyas ni Bangag. Tanggapin nyo ang pagiging tandem nyo with the Bangag. Pero sa inyong tandem, medyas lang City kayo. Mayor at Ay, former nako. Vice President Lenny Robredo. Nakatawa mga... Alam mo, I think the mayor will agree with me na Coke float. Coke float. Yung Coca-Cola at lutang mga kababayan. Oh, Diyos ko Lord. LBM tandem. issue muna bago politika. Ay, nakwa. Most political thing that we did today, I wore my pink socks. Ayan, na-reduce mga kababayan ang pinklawan sa medyas ni Bangag. Mga medyas na lang. May bagong tawag ang mga pinklawan. Itong mga medyas. Medyas si Bangag. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Medyas ka na lang lutang. Muling nabuhay ang usap-usapang alyansa ng Administrasyong Marcos sa oposisyon ng Alyansang nakakadiri. Alyansang LBM mga kababayan.
So ang pagbisita ni PBBM dito sa Naga ilang araw lang bago ang early announcement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 bilang Pangulo. Ilang linggo na rin daw ito pinagpaplanuhan ng national Plano pa government. more! Sige, plano pa more! Halaan ng Naga dahil malubharaw ang lagay na Yan mga kababayan, yan ang sabi natin, Kailangan pa ng tulong ng national government para linisin mo ang iyong mga ilog at sapa dyan sa Naga na alam mong nababarahan na. Nagkulang talaga, nagpabaya mga kababayan ng LGU niyan. at lokal na pamahalaan ng Naga dahil malubharaw ang lagay ng Puno baha sa ng syudad. basura, Nagpasalamat pa na. si Mayor Robredo sa anyay malaking tulong Ayan Lovers in Canal. ng administrasyon ng kanyang dating presidential. Parang nag-date sa kanal mga kababayan. Hindi pinag-usapan ng politika ayon kay Robredo. Sa harapan ninyo. Pero pagtalikod niyan, paano natin tatalunin si Sara? Ang aking katandem dati na binudol ko. Ngayon, maghihiganti. Akala siguro ni bangag mga kababayan na ganyan na lang kadali mga kababayan ng buhay na ibubuli mo tapos hindi gaganti Pumunta sa'yo. si PBBM dito para inspeksyonin ng Oplan kontrabaha kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Pareho ang opinyon ni Robredo at PBBM. Parehong lutang Hindi nagkakalayo ang utak mga kababayan. Ang isa high, ang isa floating. Diyos ko, Sa Lord. anunsyo ni Duterte, no comment dahil choice ito ng bise. Pero si PBBM, politics as usual ang binitawang pananaw pababangag. ng matanong tungkol sa tandem na Sara Duterte at Amy Marcos. Again, this is all politics. I'm not going to... Unang sabi pa lang niya, again na agad. Bangag talaga. Yan ang kanyang term mga kaibigan. Again, para sasabihin, hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko na dati again. Ay, nakabangag as if, to discuss politics now. Marami pa raw kailangang ayusin kaya't 2 beses sinabi ng Pangulo na dapat serbisyo muna. Serbisyo o bisyo. Walang sir. Bisyo muna bago trabaho. Bago politika. Bagaman naka-pink usap si PBBM, Na-reduce mga kababayan ang mga pinklawan sa medyas ni Bangag. wala rin daw bahid ng kahit anong kulay ang kanyang pagbisita. Mga medyas dahil si kahit Bangag. sinong local leader naman ang lumapit sa kanya, tutulungan niya. Malugod na tinanggap ni Bakit ngayon ka lang pumunta dyan after all these times na mga kababayan na naging presidente? Hindi siya nakipagkita kay Lutang. And then, bigla-bigla mga kababayan, nagdeklara si VP Sara. Wala pang 1 linggo. Wala pang 1 linggo. Pumunta na siya. Robredo ang Pangulo sa Jesse Robredo Coliseum at sa kanyang pagbisita rito. Opisyal nang itinurn over ni PBBM ang 500 million peso retrofitting budget kay Robredo. Pera-pera lang ang labanan. Pierre, hindi na natin natanong pa ang Pangulo patungkol sa kanyang The LBM team. Cook float. salita kanina na aabot din daw Angat buhay, hay na hay. tayo sa usaping ito pero sa ngayon ay serbisyo muna. Kapansin-pansin din ng Serbisyo, bisyo. ni dating VP Lenny nang banggitin ng Pangulo ang sagot na ito at bahagya rin siyang bumulong Sa iyong mga giti. Sa iyong mga alamano. Nagulat din daw talaga ang alkalde nang makita niya na nagsuot ng pink na medyas sa PBBM. Pero Naging medyas na lang kayo, Bangag. Lutang. Tanglu. Lenny Tanglu. sa kanyang panayam sa BNC kaninang hapon lang, isang definitive no ang sinabi ni dating Vice President Lenny Robredo patungkol sa kahit anong national post for 2028. Sa ngayon, yan muna ang latest mula dito sa Naga City. Pierre? Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Naga City. Diversionary tactic kung ituring ng isang grupo ang maaga umanong usapan para sa 2028 elections. Bakit? Saan pala kami mag-focus? Kapag ang mga bangag mga kababayan gumagawa ng diversionary tactics, okay lang sa kanila. Pero ngayon nag-move na si Sara mga kababayan sa kanyang plano, sasabing diversionary tactics daw. Lord. Sa halip na politika, panagutin daw sana ang mga gobyerno ang Panagutin si Sara. sangkot sa korupsyon. Narito ang Agenda Weekend report ni Ian Maghanoy. Si Sara pa ngayon ang na-divert daw mga kababayan. Lord. Muling lumutang sa publiko ang civil society na task. Lumutang si Lutang. Muling lumutang ang lutang na si Lenny Lutang. Force Kasanag International ngayong weekend.
Dala ng grupo ang kopya ng mga formal complaints na ito na kanilang isinampa sa Office of the Ombudsman laban sa mga itunuturong sangkot sa flood control scandal. Kasunod ito ng pasabog na deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Pasabog. kaugnay sa Yanig plano kayo, niyang no? pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Yanig kayo. Giit ni Task Force Kasanag International Chief Dr. John Chong, walang mananagot sa korupsyon kung malilihis lamang ang isyu sa usapin ng politika. Kaya dapat lamang na patuloy. Oy, eto ang sasabihin namin sa'yo. Walang mananagot sa korupsyon hanggat andyan yung bangag. Hindi namin nakakalimutan yung issue ng korupsyon na yan. Pero, hindi na kami umaasa na makakuha ng hustisya ngayon. Antayin na lang namin na umupo si Sara. Siya nang bahala. Oh. Pa rin itong pag-usapan imbes na ang pagtakbo ng mga kandidato. Pero, ang point ko lang dito, kung malihis ang issue, malihis ang at issue, na-focus ang taong bayan, majority sa politika, paano ito, anong asahan natin sa kaso ngayon, sir? Wala kang maasahan hanggat andyan si bangag. Yan ang reality dyan. Kaya nga ang tanong ko, anong asahan pa natin? Wala kang aasahan. Kung hindi na, kung papasukan na naman kung anong mga kaso dyan at issue, paano na lang ito? Ipagpagkatuloy mo. Paano na ang Puro nga, mga kababayan. Panagutin, kagaya ng mga dilaw, mga kababayan. And then, sa oras na ng pananagutan, mga kababayan, na dapat na, sige, kasuhan na, impeach siya si Bangag. Gusto nila ipabasura impeachment kay Marcos. So, ano yung pinagsasabi niyong panagutin, mga ungas? Kasinungalingan lang na panagutin kunwari. hundred of billions na nawala ng taong bayan at may buhay pa na Trillion. nawala sa banga. Sa ngayon, umaasa ang grupo na magiging mapagmatsyag ang publiko hinggil sa nagpapatuloy na flood control scandal, lalo't ilang araw na lamang ay muling gugunitain ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Patuloy pa rin tayong tagabantay at be responsible Pilipino. Tagabantay sa lakay. Na hindi lang papayag sa sunod na eleksyon na ito'y panawagan hindi na tayo magpaluko. Dapat piliin na natin ang tamang leader. Sino? Ayon sa Task Force Kasanag, kabilang Sino? Ano ang grupo ito, mga kababayan? Delikado to, mga kababayan. Mukhang pare ito, mga kababayan. Baka kagaya ito ng mga paring adik. sa mga may nakabingbing reklamo sa Ombudsman ay sina former Public Works Chief Manny Bonoan, former Senator Mark Villar, Public Works Senior Undersecretary Emil Sadain, at iba pang opisyales ng DPWH. Nakabinbin din ang House Ethics Complaint ng grupo laban kay House Committee Chairman on Public Works at Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. na nahaharap naman sa 1.5 billion peso graft charges dahil umano sa pagiging isang contractor. Isang bagay na una nang pinabulaanan ng... Sige, Manong, wag kang mag-alala dahil kapag si Sara na talagang mananagot din sila. Kongresista. Para Ngayon, sa Agenda Weekend, wala kang maaasahan ngayon under the bangag. Ian Maghanoy, Nothing. Billionario News Channel. May permit man o wala, hindi papatinag ang grupong bayan para ipanawagan ang pananagutan ng gobyerno. Isa sila sa mga magkikilos protesta kasabay ng 40th anniversary ng EDSA People Power. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Yung bagong babalo, mga kababayan, no? Nawala na kasi si Renato, no? Ito si Renato Reyes, mga kababayan. Parang pagdating kay Marcos, apparently, wala na siyang reklamo. Lahat ng naging presidente, full-time yan si Babalo, mga kababayan. Ngayon, iba lang Babalo ang mayroon, oh. Akinong Babalo na hindi pwede sumigaw ng Marcos resign. Insulto sa buong Pilipino. Yan ang pahayag ng grupong bayan sa sinabi ni Babalo, oh! Bakit ang ganyan yung mata niya, mga kababayan? Kumukuti-kutitap, oh, parang nakakain ng pinagtirahan ng daga. Francis Kiko D. na bawal ipanawagan ang pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos sa paparating na kilos protesta Nakakatawa itong payaso. sa February 25, araw ng EDSA. Sa panayam ng Abante Si Babaluto. News kay Mon Palantino, inamin niya na isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng joint program ang iba't ibang grupo. Giit ni Palatino, hindi sapat ang sigaw na lahat ng sangkot sa Ang mga kababayan, parang eto, hina-hijack nila, mga kababayan, ang legitimate na rally. Dahil sa suklam ng mga tao sa kanila, mga kababayan. Mas pipiliin na, wag na lang tayo pumunta dahil andyan ang mga buwisit to .
Nabubwisit lang sa kanila mga kababayan. Korupsyon ay managot at makulong. Anya hindi dapat magbulag-bulagan na si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Yan ang nabubulag-bulagan yung Akinong Babalo. Ang umano'y hari at reyna ng korupsyon sa pamahalaan. Dagdag pa ni Palatino, ang Hari at reyna pa. nasabing paghadlang sa mga panawagan ay pagtanggal sa Batukan mo yan si Kiko Matsing. Bakit ito mga Kiko mga kababayan, no? Parang may something. kanilang freedom of expression. Kiko Pangilinan. Insulto hindi sa bayan. Sa mga tao na lumaban sa diktator noon. Insulto sa diwa ng pagkalikot sa diwa ng Gulpihin mo. Impormasyon Bakit din hindi daw siya, na isang grupo lang ang pinayagan ng Quezon City government na magprotesta sa EDSA sa February 25. Ayon kay Palatino, nakausap nila ang Quezon City LGU na magbibigay ng permit kung sa White Plains sila magkakasa ng programa. Kaya naman giit ni Palatino, may permit man o wala, tuloy ang kanilang malawakang kilos Tuloy nyo protesta. wag na natin sabihin mga kababayan, baka magalit. Sasabihin na naman, red tagging. sinasabi natin. Bakit mo yan question naman? Ang ginagamit para supilin yung karapatan ng tao na magprotesta. Ang arestuhin nila yung mga kurakot, yun yung mga sinisira ng Uy, ito, taga-bayan muna ito mga kababayan o bayan. Nasaan ang Babalo na Renato na original? Pakita naman siya dahil nakukunan siya ng mga kababayan spotlight ng bagong Babalo din gunggong na Babalo din na rin na Aquino. ating bayan, hindi naman nagpo-protesta. Palabasin mo si Renato. Aabot sa 20,000 hanggang 30,000 na Ay, Diyos ko Lord. Wala, lalangawin na naman yan mga kababayan Andyan ang mga hudas individual ang inaasahang lalahok sa February 25 rally mula sa hanay ng bayan, Makabayan, Bunyog, Makabuang, Partido Lakas ng Masa, Kilusang Mayo 1, ilang leader ng mga simbahan at iba pa. 1:00 hanggang 4:00 ng hapon ang kanilang programa sa tapat ng EDSA Shrine. Bukod lokohan lang yan mga kababayan. Kakampi din yan ni Marcos pa dyan, may ikakasa rin ng mga protesta sa Baguio City, Iloilo City, Calibo Aklan, Rojas City at iba pang parte ng bansa. Go Para ahead. Sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Dumating na ang ilang mga taga-suporta ni FPRRD sa ICC para sa kanyang confirmation of charges hearing sa Lunes. Dito na lang tayo sa halip na magsaya ka ng oras dyan mga kababayan na walang patutunguhan din yung rally-rally nila mga kababayan, mga babalo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Kevin Manalo, live mula sa Hague, the Netherlands. Kevin, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Pierre, magmula ng dalhin dito sa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte Musta ay na nagtutungo Tatay na dito Digong? sa tinatawag nilang Duterte Street. Grabe mga kababayan, non-stop ang mga tao, Magwa 1 year na mga kababayan, wala pa ring tigil ang pagdating ng mga tao. Itong kanyang mga supporters at maganda rin na maipakita ito dahil curious ng ilan sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang itsura nitong tinatawag nilang Duterte Street. Originally, ito ay isang bike lane at daanan na rin ng mga tao kaya may mga patakaran na nakasulat dito sa poster. Halimbawa, itong ilan sa mga rules. Bike lane pala yan. Bukas lamang ang street na ito mula alas 10 ng umaga. Parang inexploit din mga kababayan ng Netherlands dahil tumaas ang kanilang mga kababayan. Tourism. Ang daming nagpupunta na mga Pilipino. Hanggang alas 6 ng gabi. In-exploit din nila. At bawal tumambay dito bago at pagkatapos ng schedule na yan. Pinagbabawal naman ang paggamit ng speakers o ng amplifiers. Pero kung meron silang mga programa ay pinapayagan na gumamit sila ng megaphone. Kapag nandito naman yung standee ni Duterte, bawal magdikit ng signage dito. Lakad lang tayo ng kaunti para makita nyo yung street. So dito, merong portalet na pwedeng gamitin bilang CR ng mga supporters. Inaassume natin na mini-maintain nila ito at meron ding contact information na nakasulat dito. Kung maobserbahan nyo naman yung paligid, meron ding mga trash cans na nakaayos, organisado. At sa gilid, meron ding mga metal railings. Dahil minsan marami yung supporters na pumupunta dito, maganda na meron silang guide. Dahil kalsada dahil yung kabila nito kalsada ay isa na. main road.
So maganda na mapanatili yung seguridad at kaayusan dito sa lugar. Meron tayong mga nakitang mga supporters dito, ano? Oo, kahit 10 oras mga kababayan, mayroon pa rin. Galing sa Switzerland at yung isa naman si Ma'am galing dito taga dito sa the Netherlands. Meron silang table at upuan kasi yung iba sa kanila mga senior citizen na at mga OFW galing sa malalayong bansa. So pwede sila Gumagastos pa mga kababayan ha. dito magdala ng pagkain o kaya naman ay magpahinga. Alam mo Pierre, kahapon na may mga nakasalubong tayo ng mga supporter. Ang senior citizens na mag-asawang Franklin at Candelaria Arancon na nagmula pa sa Cagayan de Oro. Sinadya nilang pumunta dito sa The Hague sa the Netherlands para mapuntahan at mabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang kanilang mga sinabi. Ang gusto lang namin kung pwede, ma-bring him home. Bring him home. Siyang inutos na papatay. Totoo yun, drugs. Kasi yung mga heinous crime yan eh. Yung kung hindi yung makuha yung mga ng drugs, pumapatay pati yung mga matanda, bata. Bata lahat. Inosente. Yung utos si Tatay Digong mga kababayan, in the bounds of law yun, legitimate police operation. Yung gumagawa ng patayan mga kababayan ng pagsasalvage. Yun yung mga drugista na eliminate ng kanilang mga tauhan. Takot silang makanta mga kababayan. Kaya mabuti pang ma-erase sila. Tulong talaga namin mapuntahan itong nalagyan din ni Tatay Digong. Iba ang kasi edad lang sila mga kababayan, tatay ang tawag nga nangyari sa bayan namin sa time niya. Pierre, may mga supporters na nalilito or naliligaw minsan kung nasaan nga ba itong detention center at kaya nagmisulang landmark itong Duterte Street para sa kanilang sa iba pang mga taga-suporta, no? Samantala, kung may pwesto ang supporters, mas madali naman ay virtual na nagkikita-kita yung mga virtual mga antay mga kababayan, nakakatawa ang virtual nila. Pro-human rights activists. Ay, lako kasi mga kababayan, wala talaga yan. Walang mga genuine supporters ng mga ungas na yan mga kababayan. Gaya ng Duterte Panagutin Europe Chapter. Pakinggan naman natin ang virtual lang sila, hanggang virtual dahil walang bayad eh. Kung mayroon mang bayad, kulang. Pupunta kami dyan, kulang. Ayaw namin gumastos ng sarili naming pera. Hindi katulad ng mga supporter ni Tatay Digong na di baling gumastos. Starting this weekend, the Duterte Panagutin Europe Network, we're preparing ourselves through continued coordination online and in person in the different cities across Europe. And we're hoping, we're positive in the legal process and sa team na magre-represent sa ating mga victims and victims' families na mailalaban itong fight natin for justice and accountability. Pierre, sa susunod na linggo ay magsasagawa ng collective viewing ang grupo nila kung saan imbitado naman ang mga pamilya ng mga victims. Mga adik. At panonoorin nila itong confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala natin maaasahan mga kababayan dahil pati si Tatay Digong parang nawala na ng pag-asa. Lord. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.